At ito na naman, nagbabalik tayo sa pagbablog. Ang inyong marinong hindi barako pero nagbarko. Huy, para kang... At ang kwento natin ngayon, dumaong pala yung barko namin dito sa Dominica. O hindi yung barko na yan, wag kang ano. Huy. At syempre dahil bida-bida tayo, dito ako nakaupo sa harapan. Ganon talaga kapag VIP. At dahil nasabi ko nga na dumaong yung barko namin dito sa Dominica, sa Caribbean, isa dapat sa mga lugar na hindi mo palampasing puntahan ay ang mga falls dito. Katulad itong unang pinuntahan namin, ang Emerald Pool. Para siyang enchanting river. At syempre ang tubig ay natural spring water. At kung iniisip nyo bakit nagkaroon ng falls dito sa Caribbean, ang Dominica kasi ay isa sa pinakamataas na island dito. Kaya meron silang mga rainforest. At meron daw iba-ibang klase ng ibon na makikita sa lugar na ito. Sana makakita tayo. Huy. Habang naglalakad ka nga dito, makakita ka ng iba't ibang klase ng halaman. At yung pakiramdam dito ay sobrang refreshing. Malamig yung simoy ng hangin, mahamog, at sobrang gaan sa pakiramdam. Sinubukan ko nga tumakbo para makarating agad ako sa baba. Kaya lang madulas pala. At syempre bilang Pilipino, parang natural na lang sa akin yung paligid dahil lagi naman ako nakakita nito sa Pilipinas. Ang kaibaan lang ay sa ibang bansa ito. At syempre para sa mga taga rito, special at natatangi ang lugar na ito. Ang Dominica pala ay isang bansa at matatagpuan ito sa Caribbean. At ito na nga yung bungad ng Emerald Pool. Grabe pagdating dito, sobrang refreshing at nakaka-relax. Yung huni ng ibon at lagaslas ng mga tubig. Pag tinignan nyo sa website ang Emerald Pool, ay blue na blue ang tubig. Kaya lang pagdating namin dito, medyo berde. Kasi nga daw magdamag at maghapong umuulan. Pero sulit naman. Sobrang ganda, sobrang lamig ng tubig at nakakatanggal ng pagod. At dahil pabida-bida tayo, ito na nga, lumusong na ako at naglangoy. Syempre Pinoy to, huy, hindi tayo pwede magpakabog. At habang naglalangoy nga ako, damang-dama ko yung lamig ng tubig. At syempre, ang ganda ng paligid. At ito nga, pagkatapos kong lumangoy, ay naglakad na ulit ako pabalik sa taas. At habang paakyat nga, ay ang ganda ng view. Pagdating naman dito sa may exit nila, meron silang parang maliit na museum at makikita mo rin dito ang miniature ng Emerald Pool. At pagkatapos nga namin pumunta sa aming first stop, sumakay na ulit kami ng bus at bumiyahe para pumunta sa may Trafalgar Falls or Twin Falls dito sa Dominica. Diyos ko dahil, grabe nga ang daan dito, paliko-liko. Pero okay lang, sulit naman ang view habang nagbabiyahe. At mula nga rito ay tanaw-tanaw mo ang Caribbean. Nakaliko na nga kami dito after 25 minutes. Dito pala yung daan papunta sa may falls pababa. At dahil nga pababa at matarik ang lugar na ito, normal na raw na mangyari ang mga ganito, ang gumulong at magbagsakan ang malalaking bato. At after 30 minutes nga na biyahe ay nakarating na kami dito sa aming susunod na spot, ang Trafalgar Falls. Syempre bago pumasok, ibigay mo ang ticket at maglakad papunta sa may area kung saan makikita mo ang buong view ng mga falls. Pagdating mo nga dito, grabe, sobrang sulit ang pagod. Mawawala lahat ng mga mawawala sa'yo. Pwede lang ikaw. Char! At ito nga, wala na ako inaksayang pagkakataon. Nagpicture na ako na nagpicture at nagvideo. Grabe kasi yung ganda talaga sa personal. Yun nga lang dahil solo traveler tayo, walang kukuha ng picture sa atin kundi mag-selfie lang. At ito nga, minadali ko na yung pagkuha ng litrato kasi dumarami yung mga tao na papunta sa lugar na to. At napupuno na yung viewing deck. At least nasulit yung pagpunta ko rito. Sobrang ganda talaga. At pagkatapos nating pumunta sa dalawang falls na ito, ay babiyahe na kami pabalik sa aming barko. At syempre mula dito sa Dominican viewing deck, tatanaw mo ang buong island. Ayun yung barko namin. O siya, na-miss ko ulit yung pagbablog na ito. At wag kayong mag-alala, marami pa akong video na i-upload. Na-miss ko kayo at sana na-miss nyo rin ako. Yun lang.